Magandang araw mga banateros at eto na nga, pag-usapan na naman po natin ang isa na naman po nating kababayan na gustong tumakbong senador. Siya po si Kernel Busita or Congressman Busita ng One Rider Party List. Bibigay ko po sa inyo ang aking opinyon kung ano po ang sa tingin ko dito sa pagtakbo ni Congressman Busita. Palakpakan? Grabe naman, pumalakpak kagad, di alam mo na kagad ang sagot. Hindi ho, ito, alam mo mga kababayan, tayo po dito sa Banateros, tayo po ay issue-based. Ang ating pong laging sinasabi dito, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Yan po ang lagi po nating tema sa pagiging Banateros. Wala po ito sa kulay o di kaya kung ano man ang inyong political leaning, ika nga. Tayo po ay depende sa ginagawa o prinsipyo o nais gawin ng isang politiko. Yan po ang ating kukomentuhan. At ito nga pong nangyari dito kay Kernel Busita, ito po yung actually matagal ko na ho itong binlag. Sinabi ko na po sa inyo ito na sa tingin ko mas bagay si Kernel Busita sa Senado kesa sa Kamara. Alam niyo po, hindi natin matatawaran ang pakikipaglaban ni Kernel Busita o ni Congressman Busita para sa mga riders. Ako po ay personal na pinanunood ko po yung kanyang mga video at tinitingnan ko at talaga namang maganda ang puso ng mama na ito. Nagka-problema lang po ako doon sa One Rider Party List. Bakit kanyo? Kasi yung One Rider Party List, alam naman po natin na ginamit lamang si Congressman Busita para makapasok sa Kamara. At nung pumasok na po sa Kamara yung One Rider Party List na nagbigay ng iba pang mga kasamahan niya na naging congressman pa, ano ho ang inatupag? Anong inatupag? Patikusin si BP Sara Duterte nung kasama niyang mistiso na yon, na wala namang kinaugnayan doon sa talagang tunay na pinaglalaban ng One Rider Party List. Tama, mali? Kaya sa tingin ko, yung One Rider Party List ay talaga nga namang sumablay. Sumablay sa kanilang layunin. Ngunit si Kernel Busita ay nanatiling pinaglalaban ng mga rider. Yun po ay nagustuhan ko. Kaya nga sabi ko maganda, tumakbo ka na lang ng solo, independent, at ipaglaban mo ang mga rider ng independent. Paano mo gagawin yun kung ikaw ay kailangan ng party list? Siyempre, alam naman po natin, hindi ho biro magkaroon ng party list. Kailangan ho talaga ay matindi ang bayad dyan, matindi ang gastusan dyan. At kaya gumamit si Kernel Busita ng etong party list na ito na halatang halata naman na hindi naman sa kanya kung hindi doon sa kasamahan niya. Kaya nga ang alam ko, correct me if I'm wrong, I am not sure about this. Ang alam ko po, si Kernel Busita ay second nominee, not first nominee. I'm not sure about that. Paki-double check po. Pero ang alam ko, second nominee siya. Gayunpaman, siya po ay pumasok kasi nga marami hoong bumoto. At dahil nga po syempre, ang advokasya nila ay mga rider. Sa madaling salita, ginamit po nila yung mga rider upang ang party list na One Rider ay makapasok sa Kamara. Ang problema ko, they failed to fight for the riders. Yung mama na may-ari siguro nung party list na yan, na One Rider, anong pinaglaban niya? Si Tamba. Si Tamba ang pinaglaban niya at yung batikusin, si BP Sara Duterte. Ang kapal din ang mukha, no? Di ba? Sana nag-stick ka na lang doon sa tunay na advokasya ng One Rider Party List, which is to fight and to have laws that would benefit ang mga rider. Hindi, nakisawsaw ko sa politika. Kuya, hindi tama yan. Hindi maganda yan. Bakit? Tandaan mo, ginamit ninyo ang rider para manalo sa party list. Diba? Ngayon, gagamitin nyo na naman. Pero anong pinaglalaban mo, kuya? Yung totoo, anong pinaglalaban mo? Yung Tamba na yan, yung speaker nyo. Kaya nga ako natutuwa kay Kernel Busita kasi hindi siya sumausaw. Yun ang importante. Si Kernel Busita, focus lang siya doon sa kanyang advokasya. And for that, I commend you
Congressman Busita, for doing that. Maraming salamat. You did not fail the riders. Hindi katulad ho nung kasamahan nyo. Tama, mali? So, pakinggan po natin itong pagtakbo po ni Colonel Busita sa Senado. Pakinggan po natin to. Pasok. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Sa ating pong lahat, magandang araw po. Congressman Bonifacio Busita po, kasalukuyang representative ng One Rider Party List, 19 Congress. Kasama si Honorable Congressman Attorney Rods Gutierrez. Ako po ay tatakbong senador sa darating na May 12, 2025 national election, independent. Kung papalarin po ako at pagtitiwalaan ng taong bayan, maglilingkod ako na walang pinipili at walang kinikilingan, kasama ang One Rider Party List sa Kongreso. Basta tama po, kampi-kampi tayo. Tama. Palakpakan. Gusto ko yan. Pero tama na pag-promote mo doon sa One Rider Party List. Pero maintindihan ko naman eh. Baka mamaya ang popondo sa kanya, ang tutulong sa kanya sa pangangampanya financially, walang iba kung hindi itong One Rider Party List. Mukhang mayaman itong mistisyo na to eh. Mukhang siya yung tutulong na makakapagkampanya. Huwag kang mag-alala, naintindihan ko po yun. Hindi, walang biro naintindihan ko yun. Kaya lang, sa totoo lang, Sir, Honorable Congressman Busita, nasisira kayo diyan sa kasamahan yung One Rider Party List. Although financially, I know it would help a lot from your for your campaign, pero pagdating po sa advokasya, kasi yung kasamahan nyo, iba ang takbo ng isip eh. Instead na yung rider ang iniintindi, iba ang iniindi, pamumulitika eh. Sir, ginamit po ninyo yung mga rider natin, so dapat ang focus natin, rider. So, tama na po yung pag-promote ninyo. Sana po, sa One Rider Party List. Dahil wala na po kayo dyan, mga rider, huwag nyo na hong iboto yan. Bakit to? Hindi sila nagpapakatotoo sa kanilang advokasya eh. Yan ang problema ko sa One Rider Party List. Hindi po sila nagpapakatotoo sa kanilang advokasya at ginamit lang po nila yan para may makapasok na congressman na hindi natin alam kung ano dahilan, pero definitely namulitika lang nitong nakaraang congress na to. So, hindi na para sa akin na maganda na iboto pa uli ang One Rider Party List kasi wala na si Colonel Busita. Pero kay Colonel Busita sa senator, I will support. Hindi ko kilala yan Hindi po kami magkakilala. Sa katunayan, medyo yung page pa ng One Rider Party List, bumabanat pa. Nakikita ko, nagko-komento minsan na may banat sa akin ng konti. Okay lang, wala akong problema. Kasi naniniwala ako kay Congressman Busita na maganda yung kanyang layunin. I don't care if they like me, if they don't like me. As long as maganda ang layunin ni Congressman Busita, ako dyan, saludo ko at ikakampanya ko ng walang bayad, ikakampanya ko ng siya po ay talaga sana ma-shoot sa USA 12. Sana po. Yun lang. Maraming salamat. Question and answer. Question po. Sir, what made you decide to run for the Senate? This seems like, I don't know, for me, it seemed like a surprise kasi syempre, yung mga kandidato din, tumatakbo sila sa ilalim ng mga partido. So what made you decide to run for the Senate? Actually po, ilang days pa lang po na nag-decide ako with my family and with my party. At siyempre po, bilang isang public servant, hindi po natin ibinabatay ang desisyon sa sarili lamang. Kasama po dyan ang suporta ng pamilya at siyempre po ng ating mga kababayan. At gusto ko pong ipaalam sa inyo na bilang isang road safety advocate, nababasa ko po na marami sa ating mga kababayan ang nagmumungkahi na tumakbo po ako bilang kandidato sa pagkasenador. At yan po ay isa sa napakalaking basihan ng aking desisyon po, yung hinihiling po ng marami nating mga kababayan. Thank you, sir. Yeah, ako, witness din ako dyan. Kasi kahit ako po
Although, hindi mo naman masasabi na everyday rider po ako, pero dahil nagmumotor din po ako, nakikita ko din po yung minsan nagiging problema ng mga rider. Not talagang 100%, but somehow, nakikita ko talaga na medyo hindi ho maganda ang trato sa mga rider. Halimbawa na nga lang po, di ba? Paulit-ulit ko sinasabi ito eh. Pagdating po sa checkpoint, yung mga nakamotor lang ang chine-checkpoint. Yung kadalasan, yung mga kotse, pinapago na. At lalong kadalasan, pag naka-big bike, pinago-go na. Lalo na kung ang gamit mo mga high-end na big bike. Pero pagka ikaw isang ordinaryong rider, talaga nga naman merong pagkiling ang ating mga kapulisan. Naniniwala ako talaga na malaki ang maitutulong ni Busita at maraming talagang nananawagan na siya ay tumakbo na lang senador. Alam nyo kung bakit? Kasi nga, alam naman natin na ang nagustuhan natin ay si Colonel Busita o si Congressman Busita at hindi yung party list. Ang problema kasi, hindi, maganda itong step na ito. Pero sana yung sa mga nananawagang tumakbong senador si Busita, wag nyo nang iboto yung one rider party list. Okay? Kasi wala na siya dun eh. Okay? Ang iboto na, kasi sana, okay lang sana kung hindi namumuliti kayong kasama nito. Ang problema ko, namumuliti kayong kasama nito kaya tuloy sumasablay. So sa mga rider dyan na nakikinig at manunood nito, di ba? Maganda yan, gagawin ni Congressman Busita. Meron na tayong kakampi sa Senado kasi meron iba doon, rider lang. Pero kahit kailan, hindi pinaglaban yung mga rider Di ba? May mga ganun doon Hindi ko na lang sabihin kung sino pero ito kasi, kahit congressman po siya, tuloy-tuloy yung kanyang video na pinapakita niya yung mga mali na mga, kasi totoo naman ang dami talagang tulongges din ng mga enforcer. Totoo naman, lalong-lalo na pagka local. Yung usually mga local ang problema Yung mga HPG, alam nila yung batas yung mga minsan LTO. Although may sumasablay din, pero more or less, ang talagang sumasablay na matindi dyan yung mga local traffic enforcer. Marami niyan talagang kutongero talaga. Kawawa yung mga rider Lalo na, syempre, alam nyo naman, ang trabaho niyan, hindi naman po ganun kataas ang sinasahod, di ba? So, maganda ito mga kababayan. Pasok. Follow up. Chair Yan Torres. Sir, magandang hapon. Sharian Torres po, ABS-CBN. Sir, ano ang pwede niyong i-offer bilang isang senatorial aspirant? Kunwari ako yung ang kaya ko pong i-offer ay love offering. Tuloy. Ang pwede ko pong i-offer bilang senatorial aspirant, nakita po natin na actually ako po ay nagsimula muna na maging representative ng One Rider Party List sapagkat nakita ko po na laganap ang aksidente sa ating bansa na kung saan maraming Pilipino po, libu-libong Pilipino ang namamatay sa road crashes at marami rin po ang naabuso at nabibiktima ng maling pagpapatupad ng batas. Sa mahigit almost 3 years po sa Kongreso, ako po ay nalulungkot sapagkat yung mga panukala po nating batas na magtataguyod ng kaligtasan at proteksyon ng mga motorista ay wala po akong pinalad na maipasa sa level ng Kongreso. At kung ako po ay papalarin at pagtitiwalaan po ng taong bayan, umaasa po ako na ito po na pangunahin nating advokasya, itong pagtataguyod ng kaligtasan at proteksyon ng mga motorista ay pangunahin, bibigyan ko po ng atensyon sa Senado. At alam ko rin po na makakatulong ang One Rider Party List dito sa aking advokasya. Gusto ko lamang po ipaalam sa ating lahat na simula po noong 2006, advokasya ko na po ang magtaguyod ng kaligtasan ng mga motorista. Kung bakit po, bilang isang anak mahirap, alam ko po, itong libo-libong Pilipino na namamatay sa road crashes wherein more than 60% mga tatay at mga nanay, ito po ay nagdudulot
ng perwisyo sa napakaraming pamilya, lalong-lalo na po sa mga bata na nauulila. At ako rin po ay naniniwala na wala namang batang nangangarap na maging masama at pabigat sa lipunan. Pero kung sila po ay nawawala ng tatay o nanay, malaki po ang porsyento na nasisira ang buhay at kinabukasan ng mga ito. At kung hindi po natin ito pipigilan, tiyak na tiyak po, higit na tataas ang krimen sa ating bansa sa darating na mga panahon. Kung bakit po higit na tataas ang bilang ng mga bata na nasisira ang buhay at kinabukasan. Kaya nga po, yung kasagutan ko po sa inyong katanungan, pangunahing bibigyan ko po ng attention itong pagsusulong ng batas na magtataguyod ng kaligtasan at protection ng mga kababayan nating mga motorista. Maraming Yun. So, ang tanong sa kanya, kung pag naging senador siya, ano daw ba ang kanyang isusulong? Yun pa rin po ang kanyang isusulong. Protection po ng mga rider. Napaka-importante po kasi niyan, kasi nga sinasabi niya, nire-relate niya doon sa pamilya. Yung mga magulang, pagka hindi na proteksyonan yung mga rider, disgrasya, namatay, kawawa ho yung anak. Tama po yan. Kasi alam nyo ngayon, napakalaking porsyento ng ating mga kababayan ang nagtatrabaho bilang isang delivery, 'di ba? From Grab to Lalamove, Food Panda o whatsoever, angkas, kung ano pa mang mga iba't ibang riding company, 'di ba? So ibig sabihin po noon, malaking bagay sa society natin na safe ang kanilang mga magulang. Kasi pag ang pamilya nabutasan, lalong-lalo na usually tatay yan doon napapariwara ang mga bata. Yun po yung punto ni Congressman Busita, na kailangan talaga ng ride and safety ng ating mga kababayan. Tuloy natin. salamat po. Sir, i-follow up ko lang po. Clarify ko rin. Sabi niyo po kanina, tatakbo po kayo as independent. Bakit po hindi kayo kakargahin ng one rider? Considering na meron din mga senador tayo na galing sa mga party list groups kagaya or sectoral groups kagaya po ng mga nasa Akbayan o nasa Sibak. Independent po ako sa level ng Senado, na pagtakbo ng senador. But then, mananatili po na magkasama po kami ng One Rider Party List. So, just to clarify, sir, ibig sabihin yung one rider is accredited as a party list group, pero hindi ba siya accredited as a national party? Ganun po ba kaya kayo tatakbong independent? Ano po to? Ito pong One Rider Party List. Okay, please. Sige. Okay. Sorry, intervention ng tag team. Ayan na yung bida-bida. Yan na yung namumulitika. Ang aga naging nito, trapo, sa totoo lang. Actually, One Rider Party List po is a sectoral regional party. So I think based on legal advice, we are unable to field any senatorial candidates. I believe the party list mentioned earlier are actually political parties. So since we're not political party, we express our full support. However, Congressman Busita is restrained to run as an independent. Yun na po. Thank you. Thank you, Honorable Congressman Gutierrez. Thank you, sir. Ano pang puntalong? Okay. Tristan, Newswatch. Sir, given yung traffic, halimbawa sir, matagal ng problema ng mga tao, kayo po ba, anything new that you would like to pursue or offer po, kung halimbawa maluklok kayo sa Senado, meron po ba kayo naiisip na batas to address ito pong nararanasan ding traffic ng taong bayan? Yes, thank you, sir. Actually po, kung titingnan po natin, ang pangunahing dahilan po ng traffic natin, especially sa Kamaynilaan po, ay yung volume ng vehicles. And bilang almost more than 30 years sa Philippine National Police at matagal po sa advokasya, ang nakikita po natin dyan, ang kailangan po talaga palakasin yung po bang enforcement, law enforcement, sapagkat kung titingnan po natin, marami sa ating mga kababayan ang nagsasabi na maraming motorista ang walang disiplina. At hindi naman po may tatanggi na mayroon din tayong mga law enforcers, even police officers, ay may tuturing na walang disiplina. Ibig pong sabihin, kailangan po nating palakasin yung tamang pagpapatupad ng batas. Dapat madisiplina po ang mga motorista
madisiplina ang mga law enforcement personnel para matiyak na maipatupad ng tama ang batas. Sa ganung pamamaraan po, natitiyak po natin ito makakatulong po para gumaan ang daloy ng trapiko, especially dito sa Kamaynilaan. At So ang sagot niya sa traffic is right enforcement o yung tamang pag-enforce ng batas. Tama, pero kulang. Sa akin tama yon kasi sa totoo lang, napakarami na ho nating batas sa Pilipinas, hindi naman sinusunod. Yun lang yun eh. Ang dami na nating batas from, di ba, meron pa nga tayo anti-distraction law, di ba? Yung mga bawal yung mga nakalagay dito yung yung cellphone, di ba? Bawal na nag-cellphone, pero wala naman sumusunod. Kasi nga, yung enforcement palakasin. Ang problema ko lang, aside from that, is dapat, sinabi niya rin yung infrastructure. Bakit? Kaya hindi nagtatraffic sa ibang bansa, it's because of lakas ng kanilang mass transportation. Ano ibig sabihin nun? Tren, di ba? Kahit sa ibang bansa, particular sa Japan. Grabe. Alam niyo bakit sinisample natin yung Japan? Japan po kasi maliit. Japan, maliit. Sobrang dami ng tao. Perfect. Halimbawa ng Pilipinas. Maliit, nagsisiksikan sa Maynila, sobrang dami ng tao, pareho-pareho. Sa Tokyo, ganyan di ba? Siksikan talaga eh. Ano ginawa ng gobyerno? Mass transportation. Maganda ang takbuhay ng tren doon. Kaya nga, whether you are rich or not rich, executive ka, talagang nakatren. Bakit kanyo? Ay kahit nga yung may-ari ng ano ba tong airline ito, nagtetren din. Bakit? Kasi nga, it will be faster. Efficient yung tren. Hindi yung pagpasok mo, bagong ligo ka, paglabas mo, parang mabantot ka na, maasim ka na. Hindi ganun. Tapos, mas madali talaga. And maraming bagay, di ba? Kaya nga yung mass transportation na napaka-importante. Aside from implementation of the law, kailangan yung implementation of the law mahigpit. Kaya lang, if you're saying implementation of the law, therefore, dapat taasan mo ang parusa doon sa mga hindi susunod dun sa batas. Pangalawa, taasan mo ang parusa doon sa magpapa-implement ng batas na mali. Ibig sabihin, halimbawa lang, 5,000 ang bayad sa hindi pagsunod sa, kunwari lang hindi ako sure Ang alam ko kasi mas mababa pa 5,000 na kunwari doon sa, 5,000 sa bus lane, di ba? Tapos 10,000, something like that. Taasan mo pa yan para talagang sumunod ang tao. Pangalawa, pag hindi in-implement at hindi hinuli nung traffic enforcer, siya naman ang i-penalize natin ng 5,000 din. Di ba? So, it's either ikaw na hindi sumusunod sa batas o yung nagpalagpas. Di ba? Sana ganun para talagang mahigpit. Di ba? Parang mahigpit. Talagang matatakot ka. Kung ikaw, traffic enforcer, grabe ito. Talagang ipapatupad ko batas ito. Bakit? Ako mismo yari ako. 'Di ba? O kaya naman pag pulis o di kaya ako sino man, 'di ba? Alam mo naman yung mga ano natin dito, siga-sigaan Mga congressman dadaan sa bus lane. 'Di ba? Gawa nga ng batas. Pag ikaw hindi sumunod, partikular ang mga kongresista, lalong-lalo ng mga congressman na pilingero. 'Di ba? Pag hindi ka sumunod, tanggal ka. O suspended ka, something like that. Para talagang sumunod. Yun yung sanang magandang i-implement ni Colonel Busita. Ni Congressman, Senador Busita. Maliban po dyan, yung po pang mga infrastructure projects natin. Yun, yan, infrastructure projects. Mga infrastruktura ay masyadong limited na po ang space. Kaya yun na lamang po ang nakikita natin dapat pagtuunan ng pansin. Yung pong disiplina at education po ng ating mga motorista at ng mga law enforcement personnel. Maraming salamat, sir. Maraming salamat. Meron pa one last question. Last John? Sir, sabi niyo matagal na po kayong road safety advocate.
So sa nakaraang 3 years po sa House, ano pong bills yung mga inintroduce nyo for that? That's a good question. Ganda ng tanong ni Sir. Matagal na pala kayong advocate eh. At nakailang term na rin kayo sa Congress. Ano ba nagawa nyo? Advocacy. Meron po tayo, pagunahing sinulong po natin sa ang House Bill 3366, Fair Traffic Apprehension Act. Maliban pa po dyan yung pong protection ng mga motors, ng mga consumers. But unfortunately, nasabi ko sir kanina sa inyo, wala po tayong naipasang batas sa parte po ng Kongreso. Yan ang sinasabi ko. Di ba? Tama si Sir eh. Kaya nga daw siya tatakbong senador na. Kasi nga para mas malaki yung boses niya. That's correct. Pero itong problema ko dito. Kaya sinasabi ko sa inyo, walang silbi itong kasama niya. Na supposedly, okay sana yung sumipsip ka dun sa speaker, pero bigyan ka ng pagkakataon na ipasa yung batas na gusto mong ipasa. Kasi tandaan ninyo, ito problema sa setup sa Kamara eh. Sobrang dami nila. And you really have to convince your, alam mo yun, yung classmate mo, yung congressman na kasama mo, ikukumbinsi mo siya para i-priority na ito. Tapos, alam mo yun, ipasa na ito, gustuhin niya yung batas na ito. Ibig sabihin, you have to learn kung paano makisama. Kung hindi ka marunong makisama sa Kamara, wala mangyayari. Ang problema ko ito, yung kasama nito, nakikisama naman kay Tamba. Tagabanat nga kay BP Sara Duterte. Di ba? Banat kay BP Sara Duterte. Gumalaw ba yung batas na supposedly ipinaglalaban nila, yung batas na minensyon ni Congressman Busita? Hindi. So, yung pagsipsip mo, ibig sabihin ay walang epekto doon sa supposedly gusto mong batas na may pasa. So ano yung, para saan yung pagsipsip mo? Proyekto? Hindi, ako nagtatanong lang ha. Para saan yung sumisipsip ka pa? Hindi kasi wala namang masama eh. I mean, kung kakailanganin mo talaga, mamuliti ka, you do it because you have something na gusto mo mangyari. Gusto mo kasi na maipasa tong batas ko, so I have to learn how to play it. Diba? Talagang papakisamahan mo kahit di mga masasama ugali. Diba? Kahit yung mayabang, pakikisamahan mo. Bakit? Kasi gusto mo nga maipasa yung batas mo. Pero hindi eh. Isa nang galing na sa bibig ni Congressman Busita, walang nangyari, walang naipasa. So walang silbi yung pagsisip-sip nitong kasama niya. Tama, mali. Oh, di ba? Po ang nagbigay ng inspirasyon sa atin para umakyat po o maging kandidato sa pagkasenador. At nabanggit po ninyo sir yung aking 3 years bilang representative ng One Rider Party List. Gusto ko lamang pong banggitin po sa inyo na noong wala pa po ako sa One Rider Party List at hindi pa po ako kongresista, ang natatanggap po nating tawag o complaints mula sa mga kababayan ng nating motorista ay umaabot po ng humigit kumulang 500 calls, complaints araw-araw. Pero dahil po na kapag ka po may lumalapit sa atin at ating inaaksyonan ay bumaba po na ngayon ang bilang ng mga nabibiktima ng pang-abuso at maling pagpapatupad ng batas. More or less 20 na lamang po araw-araw. So sinasabi niya dito, wala man kami nagawang batas, meron naman akong nagawa. 'Di ba? Na nabawasan yung mga nagrereklamo. O, kaya nga perfect na magsenador ka na lang. Kasi perfect na effective ka as individual, as a person, as independent, you're perfect. Pero yung mga kasama mo wala talagang silbi. Sorry ha. Pasensya na ha. Mga rider, nakikinig po kayo. Sigurado mapapanood nyo ito kasi si One Rider Party List ang ano. Pero yun na nga yung sinasabi ko eh. Walang silbi na supposedly itong One Rider Party List, ang advokasya niya, yung mga rider. Eh yung isa, yung mistisong kasama nito na first nominee, na check ko, first nominee, ibig sabihin siya talaga may-ari nung party list. Huwag na tayo maglokohan kasi nananarantado tayo eh. Napuking na nga natin yung kay, yung kay Diwata na ginamit lang siya eh.
The same thing with this. Although second nominee si Busita, pero we know na ang may-ari ay yung number 1. Kasi it's always be yung number 1 ang may-ari. Kaya nga paulit-ulit ko sinabi sa inyo, di ba? Nung tumakbo si Mocha, hindi kami pumayag. Partikular ako, hindi ako papayag na magsasalita ka dyan, ipaglalaban mo, tas gagawin ka lang second nominee o third nominee. Eh, ginamit ka lang. Di ba? Mangga ang tawag dun. Oh. Eh, ito, talagang alam natin na ginamit lang din si Colonel Busita dito para manalo yung one rider. Pero hindi nakapagpasa ng batas dahil iba ang focus ng one rider party list. Iba ang atensyon nila na andun sa pag-uusig kay BP Sara Duterte. Yan ang problema ko. 'Di ba? Kaya perfect na umalis na. Hindi naman siya umaalis, sinasabi niya umalis ha, kasama pa rin siya. Pero perfect na humiwalay na ng takbo si Colonel Busita. Sana Colonel Busita, tama na yung pagbabayad ng utang mo dito sa mga kasama mo. Wag stop promoting them. You know from your heart. Wag nating lokohin, sir. You know from your heart na ginamit ka lang para manalo ang one rider party list. Alam mo sa puso mo yun. Pero ikaw, sir, susuportahan ka ng tao because of your advocacy. Because of who you are. Not because of one rider party list. Sana lang, sir, magpakatotoo na tayo. Ipaglaban nyo na lang yung mga rider. Sigurado ako mas magugustuhan ng taong bayan at kahit yung mga non-political, mas magugustuhan ko ipaglalaban nyo na lang yung mga rider. At maaaring magtatanong po sa inyo ang iba kung bakit po nangyari ito. Kapag ka po mali ang panghuhuli sa motorista, tayo po ay tumutulong sa kanila at sinasampahan po natin ng kaukulang kaso ang nakikita nating nagkamali na police o enforcer. Maraming salamat po. Okay, thank you po, sir. Tapos na po yung 8 minutes for Senator. Lumayas ka na, sabi. Thank you po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Grabe naman. Ayan. So, ayan po. So, again, tayo po ay issue-based. We are supporting Colonel Busita o Congressman Busita because maganda ang kanyang advokasya. Maganda ang kanyang gustong hangarin, maganda ang kanyang puso. At sa tingin ko naman matalino po ito. Hindi naman po magiging kernel ito kung bobo po ito. At alam mo yun, hindi naman po sigurado ako matalino ito si Sir. At alam niya kung ano talaga, kasi naging HPG po ito. Alam niya talaga yung nagiging problema ng mga rider. Sana lang you would stick, Congressman Busita, sana you would stick on fighting for the riders. Yung ating mga kababayan. Kasi alam naman natin, ang laking sektor nito sa ating bansa. And yet, nakakaligtaan sila, yung mga riders. We all know that. Huwag na ho tayong kasi kaya nga ho kayo sumikat dahil yung mga rider na ang laki nun ang laking community nun. Napabayaan. So sana, sir, kasi marami dyan, di na ako magbabanggit, mga senador na ginamit yung mga rider pero hindi naman talaga pinaglaban yung mga rider. Ganyan kasi pag eleksyon, pag kampanya, gagamitin yung rider, gagamitin yung OFW, pero pag nakaupo na, nga. Tama, mali. Hindi na lang ako magsasalita, pero yun ang totoo. Ngayon, sana kayo po ay manatili dyan sa advokasya nyo na yan. Kasi kakampihan talaga kayo ng taong bayan pagka nanatili kayo dyan. And, sir, tama na po yung sa one rider. Tama na ginamit kayo, sumikat na sila, nahalal na sila. Pero sir, you have to choose. Sino ba ang tutulungan mo? Yung sarili mo o yung one rider party list? You are independent. Sana ang focus mo na lang sarili mo. Di ba? Instead na ang damit mo one rider party list, ang damit mo Congressman Busita na. Busita na. Di ba ho? Ako talaga all out ako sa inyo. Posible ba na magbago isip ko? Posible kung meron kayong gawing hindi maganda. Kung meron kayong gustong batas na sa tingin ko sablay. Kasi sabi ko nga sa inyo, issue ako Issue kung ano yung maganda, papalakpakan natin. Pag mali, babanatan natin. Pero ngayon, maganda naman yung advokasya nyo, sir.
So palakpakan natin, di ba? Susuportahan natin. Ito yung mga gusto kong klase ng senador. Yung meron talagang pinaglalaban, hindi yung bigla ka lang nagkaroon ng pinaglalaban nung ikaw ay nag-file na ng iyong candidacy. Di ba? Halimbawa, ito bibigyan ko ng halimbawa. Senator Bongo, ever since, yan talaga malasakit. Di ba? As in, talagang nakafocus siya. Hindi nga ho siya namumulitika to the point nagagalit yung ibang mga Duterte supporter kasi hindi siya namumulitika eh. Di ba? Hindi ho siya Kasi nga ho, ang focus niya, malasakit sa taong bayan. Focus niya, health issues. Ang focus niya, yung talagang libreng gamot sa mga kababayan natin. Yun yung mga gusto kong merong ipinaglalaban. Si Bato, gusto ko rin yan kasi may pinaglalaban siya yung criminality, di ba? Na talagang, kaya nga hanggang ngayon, kahit binabati ko siya dahil doon sa kanyang death penalty, gusto niya pa rin ituloy yun. Di ba? Ano pa? Di ba si Robin, meron din pinaglalaban po yan. Ay, sa akin po ang ganda ho ng pinaglalaban ni Robin lalong-lalo na po yung sa SADA. Kaya lang, dinumihan nito ni Tamba yung kanyang pinaglalabang pagbabago ng konstitusyon. Maganda sana yun nung una eh. Maganda naman talaga yun. Ako, agree ako dun yung economic provision. Agree ako dun. Binaboy lang talaga ni Romualdez eh. Kaya tuloy hindi na gumanda ang imahe ng reformation ng constitution, change of constitution o ano tawag dito? Yung pagbabago at pagsasaayos ng konstitusyon, di ba? Nababoy lang dahil kay Romualdez eh. Yan ang totoo. Pero ito nga ho mga kababayan sana ho sa mga susunod na i-discuss pa ho natin yung mga senador na mga kandidato kung okay ba sila sa tingin ko, kung ano ba ang kanilang pinipresenta. Tayo ho ay hindi ho titingin sa kulay. Yan po ang advokasya ng Banateros. Hindi po tayo titingin sa kulay. Baka Duterte ka ba? Baka Robredo ka ba? Baka Marcos ka ba? Wag lang yung komunista. Yung komunista ko wala talaga yan. Talaga demonyo yung mga animal na yan. Di ba? Pero yung mga yon, hindi natin titingnan yung kulay niyan. Titingnan natin kung sino ba itong tao na ito. Yung sinasabi niya ba ngayon consistent sa ginagawa niya at sinasabi niya noon o ngayon niya lang sinabi. Yan ang mga ating isisiwalat dito sa ating channel. So sa mga darating pa pong mga kandidato, ating pong kikilatisin ang mga kandidato para ho sana ay iboto natin yung talagang may issue ika nga. Merong ipinaglalaban. Okay po. Maraming salamat po. The next performance will start momentarily.